bungkag people. Mayong bungkag yun. Good morning. Sa buntag, mayong buntag. Pero pag ano lang, yung parang mag-joke-joke ba, bungkag. Iba yung kabungkagon. Diba? Bungkag isira. As usual, late kami nagising. Bibilaw. Kasi natulog si Baby Labs kagabi alas 12. Okay na siya, wala na siyang lagnat. And then, ano pa ba? Ano ba ang gagawin natin today? Bahala na. Undas pa talaga. Continue natin yung part 2 ng aking yung karanasan sa Dubai ba? Para siya. Kasi may part 2, di ko alam hanggang kailan, may party ba o wala. Hanggang sa saan kami papunta na yun, saan na kami nagkakilala ni Dudong. Paano kami nagkakilala ni Dudong. Yung ganun. So, we'll see. Maganap-ganap natin. Kasi sa sobrang ko na, ewan ko, nagpaka-busy lang siguro ako. Busy sa Pupu live stream. Yun. Hindi ko pa, na-adjust ko na yung oras ko. So, yun. Tingnan natin. Mga kaganapan. Si Baby Labs nagising alas 10. Siguro ako mga 9 yata. Tapos yung mata ko gusto pa rin matulog, kaya inintay ko na lang si Baby Labs magising siya para sabay kami. Diba? Kasi may kanin naman may kanin tsaka may pagkain ba, initin ko lang. Kasi kagabi, nagluto ako kagabi. May natira pagkain, kunti lang yon. And then, pag gutom na gutom ako, kinain namin dalawa ni Baby Labs. Kala ko kulang, isapat lang pala. Feeling ko lang na marami yun ha. Feel ko lang na kunti lang yun. Pero marami pala siya. Yun na nga. And then, nabisi din sa Pupu nga kagabi. Kasi may task yun Matapos mo lang mga task mo, di okay na. Pwede ka na maglaro. Sa paglalaro din, may manalo, may matalo, gano'n din. So, hindi naman as in ka matatalo kasi may naman yun parang pupuntahan mo yung mga fireworks na within 1 minute. Kasi, 1 minute pa yun? 60, mga puputok yun. Yan makukuha mo. I-claim mo yun. Puntahan nyo na para maalam nyo. Madali lang. Hala, kailangan pala itong basa. Say hi, people. Shake. Oh, what happened? Shake. Di ko alam. Sausage daw, sausage. Yung sa ibang ibang city may snow na. Siguro ngayon? 3 ba ngayon? 4. Sa pa daw mag-snow mga 5 yata. Bukas? Di ko alam. Or Sabado. Di ko alam. Tingnan natin. Nga pala. Tama. Bukas. We will see bukas. Vlog tayo bukas. Tingnan natin sa snow kung mayroon ba.
1, 2, 1, 2. 3. Our ulam is today is Ashe. ni tuna and Ashe. tuna with what's this? Egg. Yes. A few moments later. Dito tayo. Kasi mag-change tayo ng ano, ng bed sheets. Yes. Magpapalit tayo ng bed sheets. With this? While mag-ano tayo, talking ba, matapos talaga tong trabaho ko na to. So, dito ko na lang continue yung ano. Mommy, with this? Tama. Baby. Baby. Si Vito. Yeah. So, yung ano, saan yung last ko nag-ano dun? Mommy, Vito. Ha? Vito. I'm making vlog. So, ayan. So, saan ba doon yung nagtapos yung ano ko? Doon na sa Italian Murukan ko na amo. Oh, so, yun na guys. Continue to siya. Kasi ano yun yung amo ko na yun, ma. Ewan. Mabait naman yan, kaso lang may tupak din. Pagalitan ako nun sa maraming tao. Sinasagot-sagot ko eh. Sabi ko, kung ayaw mo sa akin, balik mo ako sa agency. Huwag kang maganyan-ganyan, maraming tao. Nasagot-sagot ko. Hanggang sa naging okay kami. Ganon. Tapos, marami kasi siyang ano eh. Marami siyang mga katulad ko na lumalayas dahil syempre ayaw sa kanya yung ugali niya. Gabi talang palang maano siya ba. Tapos magaganon pa yun, oh. Bakit naglilinis kayo? Ba't mayroon pala? Mayroon pa. Sabi ko, di ikaw maglinis. Sabi ko sa kanya. Alam mo naman yung bahay mo malapit sa Maalikkabukin. Sabi ko. Kaya yun. 7-9. 7-9 ka dyan. Ayaw, taglas to. 7-9. Pagkatapos nun, siguro doon umuwi ako ng Pinas, 2017. And then, lang ko, 25 days lang yata ako sa Pinas doon. And then, pagbalik sa kanila, tuloy-tuloy pa rin kahit may hindi mga bagay na hindi magandang nangyayari hanggang sa gumawa ako ng hindi maganda din. Dahil ayaw ko na talaga. Ako ang gumawa ng paraan para ako ang mapalayas. Yung ganun. Kasi hindi nila ako papayagan umalis eh. Hindi nila ako payagan. Kaya yun, ako na lang naggumawa ng paraan para umalis. So, diba? Kasi hindi ko na makaya yung ugali. Yun. So yun, hanggang sa bumalik ako, nag-resign ako sa agency. Yun, nag-resign ako. So, may natanggap naman ako na konti doon. Yun ang ginamit ko while naghahanap ako ng bagong trabaho. So, ito na nga. May bagong trabaho na. Nakahanap ako agad within 1 month. Ay, kabalik na kabilib. Ay, diba? Ayan nilagay. Continue natin to hanggang matapos kasi para tuloy-tuloy ang laban. Tuloy-tuloy ang laban. So, yun guys. Lumipat na ako ng ibang amo. Ito na yung parang last ko before ako nakauwi. Ito na yon.
ano sila, British citizen sila, pero ano sila, mga Pakistani. Pero ang babait nila, wala akong ano, kasi parang doon na sila talaga sa UK nakatira. Oo, yun. Ano nila, kababata nila sila, Gigi Hadid, di ba? Sila, basta mga malalaking ano, kilala nila. Tapos, mga bata pa ang lalaki kasing edad ko, ang babae, syempre ano, siguro the time noon, mga ano pa yung bata pa din talaga, 25, 26, mga ganong edad. Kaya noon, okay sana, buntis yung babae, buntis, ginawa pa kong Barbie doll noon. Make-upan ko pa. Dahil ko ipakita kung saan dyan. Siyang nag-makeup kasi, makeup artist kasi yun. Professional makeup artist. So, yun. Tapos nun, sabi ko, before, kasi mini-message na ako ng agency na kailangan yung visa ko is meron na kailangan nilang makita. Kasi para daw, safety ba yung pag ko, diba? Yung rules dun sa Dubai dati, pag once na, wala kang visa or 1 month na wala ka ng visa, kailangan uwi ka ng Pinas or mag-exit ka. So, hindi yun nagawa dahil bakasyon yung mga amo ko. Tapos sabi, wala pulang problema yan kay kasi ganito, ganyan, babayaran, mga ganyan. So, yun, yung mga amo ko. Tawag yan, kalimutan ko to. Daddy. Diba? Mahilig yan gumawa ng lyrics. Hi, Mommy. Charging, not finish. What happened? Hadi you go salon? Hadi you go salon. Diyan ka na naman kung kayo nilagay. So, red na red yung natin. Dahil, wala. Yan, continue. Dahil pa naman, mamaya pa naman yung matutulog si Billy Balabs nandun sa, salon. Yun, sa British kong amo, okay sana sila, ang babait nila, kasi kung saan sila pumunta, kung bakasyon, hindi ako sasama, bahay lang ako. So, anytime magagawa ko, sabi nila, ka lang, basta matapos yung trabaho mo, gusto mo gumala ka para hindi ka bored yung mga ganon. Kasi mga bata pa din kasi din sila eh. And then, nung lumipat na kami ng bahay na medyo malaki-laki na kasi manganganak na yung babae. And then, kung saan sila pumunta sa mga restaurant, na mga mamahaling restaurant, yung makikita yung mga celebrity din doon, sinasama nila ako, sa mga okasyon, sinasama nila ako, hindi nila ako na katulong ko yan, sinasabihin nila na, ko to, ate. Kasi sabi ko, sabi ko sa kanila, yung lalaki, walang problema, kasi magkasing edad lang kami, tapos yung babae, basta ang babait nila. Yun, wala kang masabi. Mabait sila. Kaya lang, yun nga. Yung time na, nanganak na, okay na. Tapos may mga, yun na, sabi ko, asikasuhin na natin yung papers ko, yung visa ko, kasi na tayo, mga siguro 3 months na yata ako nun. Siyempre, takot ako kung may mag-check ba ng mga kimlik tawag niyan. Mga ID, residence permit, working permit, yung ganon. Takot ako sa mga ganyan. Sabi ng amo ko, huwag kang malala, ganito, ganyan. Hanggang sa, yun na nga, fast forward na, ito na. Magbayad na ako ng aking penalty, aking overstay. So, pinalipat-lipat ako ng mga department, police station kung saan. Hanggang sa pangalawang station yata, wala na. Kinuha yung ko, kala ko okay na. Kinuha yung ID, hindi, yung passport ko. Tapos sabi, wait ka lang, ganito, ganyan. Hanggang sa, wala, yung dala ko lang is yung
kung anong dinala ko, yun lang. Basta, wala talaga, hindi prepare ba? Kung may wallet lang andon, ganun. Naging masalimuot. Kung malala ko yun, naiiyak ako na parang, ewan ba? Parang tawag niyan, parang nandyan pa yung siguro yung sakit dahil doon nawala yung trabaho ko imbis na doon na maging okay na lahat, yung nakakatulong na ko sa bawat pamilya ko dahil may ano ako dalawang broken family kami. Tumutulong ako sa tatay ko, tumutulong ako sa nanay ko, tumutulong ako sa mga kapatid ko kung nanghihingi ng mga ganito, yung mga ganon. Tapos biglang, boom, wala lahat. Ay, ang sakit nun. Sa mga nakaramdam ng mga ganyan, kapag tumutulong ka sa pamilya mo, tapos biglang nawala, ay para akong buang talaga. Tapos nun, nandun na ako sa police station. Hindi ko pinaalam lahat. Wala akong pinaalam lahat. Amo ko lang talagang nakakaalam kahit yung mga kaibigan ko. Basta mga kaibigan ko dun sa Dubai. Walang nakakaalam. Pati pamilya ko sa Pinas walang nakakaalam. At least may ano yun yun na nga. Hanggang sa natulog ako para sa police station. Pero hindi sa silda. Hindi yung silda Basta pinatambay lang ako ng isang gabi doon, tapos kinabukasan, silda pa rin. Silda pa rin. So yun, may mga iba't ibang kabayan, hindi iba't ibang kabayan, iba't ibang mga lahi pala nandun. Minsan yung iba ang aastig pa na sa loob na lang ang astig pa. Kailangan ka pang kunin, pero ako hindi, akin yan. Sabi ko, huwag mo yan kunin. So yun, hanggang sa pinalipat na ako sa pinakamalaking anong tawag nun? Kulungan? Oo. Na ang makikita mo lang is yung disyerto. Disyerto talaga yun. Pero yung mga doon, puro babae, walang problema. Puro babae, iba yung kulungan ng mga lalaki din. Bawal doon, bawal. Ay, alam ko lang talaga na ganun. Pinaglaban ko pa. Kasi ayoko pang umuwi ng Pinas. Kasi on that time na nandun na talaga ako sa pinakamalaking kulungan. Ayoko mention. Kasi kalimutan ko din. Lagi akong tinatawag, no, ito, okay ka na, pwede ka nang umuwi, ganito, kung hindi nga ako uuwi, sabi ko, babayaran yung amo ko yung penalty ko, ganito, ganyan. Pinaano sa akin ng kapitan doon, ng captain sa loob ng presinto ba. Siya, hindi, kailangan mong umuwi muna kasi yan ang rules dito. Pwede ka naman bumalik. Hindi ka naman ban, sabi niya, hindi ka naman within 6 months, palamig ka muna and then balik ka, ganito, ganyan. Parang doon ako na parang hindi pa rin ako naniwala. Parang wala pa rin kasi ayoko nga umuwi. So, file ako ng complainant na hindi ako uwi kasi ganito, ganyan, ganyan, ganyan. So, on that time na yung mga ganyan nangyayari sa akin sa loob, tinutulungan pa rin ako ng amo ko, yung mga kailangan, mga personal needs ko kasi may telephone doon. Yung hindi cellphone na yung ibang kukontak ka lang. Basta may minutes lang ba? 1 minute, 2 minutes mo kausap yung amo mo, yung mga ganon, sino man mga kamag-anak mo, yung ganon. Yung isa talaga wala akong tinawagan. Kung meron man, yung kaibigan kong isa lang na tinitirahan ko sa Dubai nung times na walang-wala ako. Si Mother Sugar. Ayan, so sa panahon, sa mga na nangyari noon, nalalaman na nila, gusto nila akong puntahan. Kaso bawal kasi may oras at may araw na kailan sila pupunta sa akin, dadalawin kasi magbigay ng ganito ganyan, pero wala doon na nagsimula na nalaman ng pamilya ko sa Pinas, yung nanay, tatay ko, yung ganito, pero wala namang pakialam ang pamilya ko Yung nanay ko parang medyo, nung time na yon, yung time na yun na parang meron kasi
Gusto na nga niya puntahan si Duterte. Ay, malala kayo, grabe. Para akong baliw sa loob. Yung minsan, gaganon na lang ako sa buhok ko. Sabi niyo mga kaibigan ko sa loob, Bunso, huwag kang magaganyan. Halika dito. Ay, malala ko yung sakit-sakit pa rin. Kasi dun nagsimula lahat eh. Siguro din no, may ano talaga yung Panginoon. Ay. Fast forward tayo. Ito na nga, ilang buwan na ako doon, mag-isang buwan na ako sa sa loob. Doon ko na na-realize na siyempre maraming tumutulong din sa akin. Pero yung amo ko, never nila ako tinalikuran, kumbaga. Binilhan pa rin nila ako ng ticket. Pinadala pa rin yung mga bagahe ko kahit man yung iba kulang-kulang na. Hinatid ng mga kaibigan ko sa airport na tingin nila sa akin, astig lugon saya, parang walang nangyari. Pero yun, nakaposas yung mga kamay ko na ganito. Ay, Diyos ko. Uwi ng Pinas. Kapag uwi ko ng Pinas, sa aeroplano na. Wala akong dala, passport ko wala. Papel lang dala ko. So, may kabayan doon sa aeroplano na nagtanong kasi wala akong dala. Wala talaga. Kasi tulala ako tulala. Tanong siya, ewan ko, Bisaya ba yun? So, maraming nakakarinig. So, nagbigay sila, may 1K, may 500, may 200, yung ganon. Amut-amutan sila. Kahit hindi mga kabayan, nag-amot-amot sila. So, parang naka 20,000 yata ako nun. Grabe nun. Yung mga pangarap ko sa sarili ko, pangarap sa pamilya ko, biglang naglaho. Tapos, ayun na, okay na. Landing, na ako, lipad ng Pilipinas na. So, punta na naman ako, connecting ako ng buti na lang, minutes lang yun. Punta na ako agad sa Davao. Pagdating ko sa Davao, muna ako. Dahil nakita nila ako nga, deport nga. So, yun ang nangyari. Hold nila, kunti nila ako doon, baka siguro hinold nila ako kung anong nangyari. Inimbestiga nila ako. Sabi ko, wala akong visa. Pinaporsige, 1 week lang sana ako, dito na ako sa Pinas, kaso nag-file ako ng complaint na hindi ako uwi kasi ganito, ganyan yan nangyari. Hanggang sa, okay, yun lang. So, tinatakan lang yung ganun. Okay na, sabi nung doon, wala namang problema kasi anong time na yun is si Duterte na medyo hindi na masyadong mahigpit. Parang ang babait ng mga officers doon sa airport Davao. Yun. Uwi ako sa amin. Wala lang. Walang nangyari. Pero ako parang bangungot lahat sa akin. Yung nanay ko iyak ng iyak. Puntahan na daw sana yung niya, yung presidente dahil sa nangyari. Pero side ng tatay ko, wala. Importante daw buhay, sabi niya. Pero ako noon, durog na durog yung ko, yung puso ko noon kasi siyempre, alam ko yung sitwasyon namin sa Pinas eh. Gusto kong umahon man lang. Gusto i-ahon. Kaya yung biglang naglahon na ganun. Naging din ako. Sakit. Ayoko na. Ang hirap pala magpinto ng karanasan sa naging buhay OFW. Mag-part 3 na lang ako.
least pasalamat pa rin ako sa Panginoon. Kahit ganun man ang nangyari, naging okay naman din ang lahat. Kaya sa mga nangyayari ngayon, di ba? Ang daming inano doon sa Kuwait. So yun guys, part 3 tayo. Iyak na lang ako ng iyak nito. Naalala ko lahat eh. Ang hirap eh. Para akong baliw noon that time. Ayan na yung baby loves ko. Mag-party na tayo kasi malapit na maubos din yung memory card ko para sa iba naman. Mag-awal individual na lang din ako para matapos yung trabaho ko. Ay, naku, Diyos ko po. Ayan na yung baby loves ko. Your mom crying. You kiss mommy? How do you kiss mommy? Love mommy. Oh, shush, love mommy. At least tuloy-tuloy yung natin, guys. Yung pag-vlog natin. Mommy, tea. Yeah. Tea. Tea, you want me tea? Tea daw eh. Tea. Tapusin ko na lang tong trabaho ko, guys. And then, okay na. See you in part 3. See you in part 3. Bye-bye. Bye-bye, guys. At least ito, kunting editan lang to. Hi. Sa mga nakaranas dyan abroad na biglang nawala lahat. Nako. So yan guys. See you on part 3. Bye bye.